Kumusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukomentahan ulit. Ito po, isang vlogger po ito. Ito po yung kinumentuhan na po natin nung nakarang araw po ito mga katambay. Ito po yung vlogger na nagbibigay po ng malaking mali na impormasyon po sa ating mga kababayan. At ito po pinulaan din po nito si dating Pangulong Duterte about sa giyera sa Marawi. At sinasabi po, di ba ba, mapapanood po nyo sa ating vlog po yon. At bago po natin komentuhan itong vlogger na ito, nagpapasalamat pong muli si Kamanong sa mga gusto po ng ating napakaliit na channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan, ang komento ni Kamanong. Ito po yung mga sinasabi nila di umano ng mga nakakasweldo o nakakatanggap sa administrasyon at sa ibang mga politiko. Ito po ngayon inaangat po ngayon nitong vlogger na ito, si Senador Raffy Tulfo. Talagang medyo ito po against sa mga DDS. Ito po bulag sa katotohanan mga katambay, itong vlogger nito. Wala po itong nakita ring magandang nagawa na administrasyong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Ito po kasi hindi po ito nasaksakan ng baksin, mga katamay. Wala po itong natanggap ding abuloy at hindi po rin ito tumanggap ng baksin na libre nung panahon ng pandemic sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya ganun po ito, bulag po ito, itong vlogger na ito. Pakinggan po natin mga katambay. Napansin ko nung mga huling araw na tila ba dumarami yung atake kay Senator Raffy Tulfo nitong mga vloggers sa kampo ng DDS. Okay? Tataka naman ako. Nag-meeting lang naman sila ni PBBM kasama yung mga misis nila. 'Di ba? Parang yun lang puro atake na sa kanya. O as it turns out, ito po baka nagkataon lang na lumabas na yung bagong Pulse Asia survey kung saan po naungusan na ni Senator Raffy Tulfo itong si VP Sara Duterte. Hindi kaya yan ang dahilan. Kaya puro atake na dito kay Senator Raffy. 'Di ba dinadahilan pa nila yung bakit yung sa PCSO na investigasyon bakit tira nawawala na hindi naman totoo, tuloy-tuloy naman yung kanyang investigasyon sa PCSO. Tsaka bakit hindi sila gumawa? 'Di ba may mga senador naman sila, ba't nila puro kay Senator Raffy na ang dami-dami nang ginagawa sa kanya pa pinipilit 'yan, 'di ba? Pero anyway, na ito nga po naungusan na. Si Senator Raffy ay naka 35% habang si VP Sara ay 34%. So maliit lang. Maliit lang. Well within the margin of error. Okay? Pero this shows a trend na si Senator Raffy ay palakas at si VP Sara ay medyo nababawasan ng kanyang suporta. Okay? Ang sumunod po sa kanila, ang pangatlo ay si dating VP Leni Robredo. Kasama din sa listahan si Senator Amy Marcos, Senator Manny Pacquiao, Senator Robin Padilla, Senator Risa Ontiveros at House Speaker Martin Romualdez. Okay? Pero ang talagang dalawang malakas sa survey, ang dalawang nag-uumpugan at nagbabanggaan ay si Idol Raffy at si VP Sara. Okay? Very interesting to see here na ang talagang humihila na lang kay VP Sara, talagang nagdadala sa kanya sa mga rehiyon ay yung Mindanao. Kasi lahat ng regions, yung NCR, yung Balance Luzon, yung even the Visayas, ay malaki na yung lamang ni Raffy Tulfo kay Sara Duterte. Yun ang medyo namangha ako upon seeing this survey na Senator Raffy sa NCR 41 to 26, sa Balance Luzon 37 to 23, sa Visayas, 'di ba? Considering na Visayan speaking itong si VP Sara 46-20. Okay? Panalo ni Idol Raffy, habang sa Mindanao doon talaga umalagwa si VP Sara Duterte with the 72-18 na lamang niya kay Idol Raffy. So yan ang biggest challenge pa rin, yung Solid South. Okay? Kung may masasabi kang Solid South, ito yon. Ito talaga yon. Ayan po mga katambay, narinig po natin yung vlogger. Hindi ko na po pinakita yung muka. Talaga po ito napakarami po nito na di umano na natatanggap
Hindi lang po sa pamimigay di umano na sweldo, sabi nila, sa Pangulo, sa administrasyon, ngayon po sa senador na si Rapi Tulfo. Talagang sinabi niya po na talagang nauungusan na ng survey ang VP Sara. At sinabi pa, minaliit pa nitong vlogger na ito, si VP Sara, na napakahina na. At sinabi pang ito po ay nagsasalita ng Bisaya. Pero sa Bisaya, sa Cebu, o sa part ng Bisaya, naungusan pa ni Instant Justice, Rapi Tulfo. Instant Justice po yan. Ayun po ang sinasabi ng karamihan nating kababayan dyan, kay Rapi Tulfo. At isa pa, sinasabi sa Metro Manila o sa Luzon, olats na at mahina na ang suporta ng VP Sara, mga katambay. At puro si Tulfo na po. Napakaaga po nilang pabanguhin ang pangalan ni Rapi Tulfo. Dahil sa nakikita po ngayon, nakita po natin, mismo yung vlogger nagsabi, nakipag-meeting at nakipag-usap ang pamilya Tulfo sa pamilya o sa presidente na administrasyon, nakipag-meeting. Mukha po kasi na sa tingin ni Kamanong, mukhang walang pag-asa po kasing manalo ang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Dahil po siyempre sa laki po ng mga issue na lumalabas po sa kanila, di po ba? Unang-una po yung mga kabulukan, mga kilalaking korupsyon, di umano, mga overpricing na mga pagawang kalsada na bilyon ang halaga, 1 kilometro. Di ba? Yung mga hindi maipaliwanag na daan-daang bilyon na na pera na lumalabas sa kamera para lang ipamigay na ayuda. Di ba? Kaya walang kakayahan na manalo sa halalan. Kaya mukhang minamanok po, di umano, ng administrasyon ngayon at pinababango na ang instant justice ng Pilipinas na si Rapi Tulfo, mga katambay. Ito po magiging ano lang po ito, number 1 lagi sa social media, lalo po sa katulad nitong vlogger na nagsalita. Diyan po, laging number 1 po si Tulfo diyan at ang administrasyong Marcos. Pero sa mga Pilipino na katulad ni Kamanong na nag-aanalisa at tinitingnan po ang ginagawa ng mga politiko sa ating bansa, yung nakakatulong, never po maging number 1 kay Kamanong si Rapi Tulfo, si Senador Rapi Tulfo. Magaling lang po si Senador Rapi Tulfo sa away ng mag-asawa, sa mga nangangaliwa na mga Pilipino, babae, lalaki, at sa problema po na dapat sa barangay solusyonan. Diyan po magaling ang Senador Rapi Tulfo. Kung sa Senado nga, nangangamote siya, di po ba? Hirap na hirap siyang makipag-debate sa Senado, di ba? Napapanood natin, minsan nga nagsalita pa siya na magdadala na nga lang daw siya ng banig doon dahil sa tagal daw ng hearing o debate sa Senado, lalo kung gagawa ka ng batas. Di po ba? Kasi sanay na sanay po kasi si Senador Rapi Tulfo sa komento ni Kamanong doon sa mga bilisang aksyon, sa instant justice. Kasi ganun ang ginagawa niya sa programa niya eh. Di ba? Instant justice. At meron pa nga pong isang malaking issue yan eh. Di ba? Doon sa programa niya, meron pong isang sundalo na dumulog doon yung girlfriend na parang kasal po yata. Parang hindi yata natuloy o na-delay ang kasal ng girlfriend. Ano po ginawa ni Rapi Tulfo? Tinawagan po yung sundalo. Yung sundalo po tinawagan na mismong nasa bakbakan, nasa Mindanao, nakikipag-away po sa mga terorista sa Mindanao. Di ba? Pinagsabihan po, pinahiya ni Senador Rapi Tulfo yung bayani, yung sundalo. Di no? Antimano, hinusgahan niya na. Nakikipagbakbakan, nakikipaglaban sa mga terorista at pinagtatanggol ang bayan. Ano po nangyari doon? Doon sa pinagsabihan niya, nationwide po yun. Telebisa sa kanyang programa. Buong mundo po ang nakapakinig doon sa pamamahiya niya ng sundalo. Nawalan po di umano ng focus yung sundalo. Namatay po ron sa inkwentro po sa Mindanao, mga katambay. Ganun po katindi ito. At hindi po humingi man lang ito di umano ng pasensya o doon sa sundalo na naipagbakbakan. Basta siya, sa tingin ni Kamanong, lumaki yung view at dumami po ang kita di umano sa YouTube at sa Facebook at sa TikTok at Instagram. Ganun po ang nakikita ni Kamanong ito.
At ibabase mo ito at kukumpara mo kay BP Sara, si Rapi Tulfo. Ako po mismo, si Kamanong, ang magbibigay na comparison. Kayo po, ilipat lang tayo ng konti. Kayo po mga katambay, ano po ang ipinagmamalaki pa po ni Rapi Tulfo bilang isang lingkod bayan? Ito po broadcaster po ito sa mahabang panahon. Tumanda na po ito sa media. Pero hindi po lingkod bayan ng media na sasabihin mo na ito po'y nakaagawa ng pangkalahatan. Ito po'y puro yaw-yaw lang, di ba? Nagpapahayag at pinagkakakitaan po nila yung pinagkakakitaan nila ng malaking milyon-milyon ng broadcasting, di ba? Katulad po ni Senador Rapi Tulfo. Halos lahat po pinagkakitaan na. Broadcasting, internet, YouTube, lahat po. Ito ba'y nakakatulong sa bayan? Ito po'y nakakatulong po sa bulsa niya at sa kanyang kayamanan at pagpapayaman, di ba? Pero sa pagiging politiko po, ano po ang credential na nagagawa po ni Senador Rapi Tulfo? Ngayon lang po siya naging politiko sa ating bansa. Hindi pa niya natatapos ang kanyang termino bilang senador na 6 na taon. Yan po ba'y malaking credential na maibibigay sa atin para magpatakbo ng isang pamahalaan na sinasabing ubod ng galing? Napakagaling, instant justice. Lahat naman ang iniimbestigahan niya sa Senado, wala pa naman nangyayari. Di ba? May nangyari na pa sa mga anomalyang kanya in-expose. Hanggang ngayon, investigasyon pa rin, di ba? Napakalalaking anomalya, pero never, wala pang nababalitaan si Kamanong na naipakulong yan na mga sinasabing napakalalaking korupsyon ang kanyang in-expose. Nada. Di ba? At ikumpara mo sa Vice President na naging alkalde, at talagang ipagmamalaki yung lungsod ng Davao City na napaka, agresibo, napakaganda, safe, at napakayamang syudad. Ito po si Senador Rapi Tulfo. Ano po ang maipagmamalaki po nito bilang isang lingkod bayan o mambabatas, mga katambay? Wala pa po nakikita si Kamanong. Maliban po sa mga mamahaling mga sapatos at mamahaling bag ng asawa, ang mga tinatawag na branded na hindi kayang bilhin ng mga mahirap. Yung pa lang po nakikita ang credential at maipagmamalaki ng pamilya Tulfo sa ating bansa. Yung silawin tayo sa mga nagmamahalang mga luxury. Di ba? Yung po ba ang makapagpapabango sa ating bansa, mga Pilipinas, ang ganitong credential na wala pang napapatunayan, bago pa lang sa politika, ni hindi pa nga naaagawa ng isang damukal na batas para makatulong sa ating bansa. Di po ba mga tambay? Maliban lang sa mga luxury na nakikita natin sa YouTube, sa TV, di ba? Hindi katulad ni BP Sara, di ba? Yung maging mayor siya, di ba? Nalinis niya, nilabanan ng mga terorista, mga NPA sa bansa, sa syudad nila, sa city. Naging mapayapa ang mga taong bayan doon, mga kababayan natin. Maging maunlad ang bansa, malinis, mapayapa. Ngayon nga, pinapasok na naman ang droga ng mga tagalabas. Ano ginagawa ng mayor ngayon, na kapatid? Bago lumala ang problema sa Davao, sinutil na, in-stop na, nag-war on drugs na mismo ang mayor dahil ayaw niyang mapahamak at lamunin ng droga ang mga kababayan sa Davao, lalo ang mga kabataan, di ba? Pero sa buong Pilipinas, Davao pa lang ang may war on drugs, di ba? Si Rapi Tulfo, ano po ang credential niya sa Senado? Hirap na hirap nga siya makipagdebate ron di ba? At isa pa, ano po ang credential din ni Senator Rapi Tulfo kumpara mo sa Vice President ngayon? Sino po ang history ng Pilipinas na nakapagbigay po ng napakagandang nagawa ng Vice President sa loob lang ng 2 taon? Wala pong Vice President ang nakaisip at nakapagpagawa na ilapit sa mga Pilipino sa buong Pilipinas ang Office of the Vice President. Maliban lang sa isang Vice President natin ngayon na wala pang 2 taon nanunungkulan. Ilang offices na po ng Office of the Vice President ang nagpa-function sa buong Pilipinas na nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na mahihirap. Una-una na po yung mga wala pong kakayahang makapagpalibing ng kanilang mahal sa buhay at nagbibigay po ng mga tulong lalo sa mga gustong magnegosyo ng mga negosyo kaday at marami pang tulong sa kuna na nabibigyan po ng tulong ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas. Si Senador Rapi Tulfo, ano po? Maliban po sa
mag-expose po na mag-expose sa Senado ng mga korupsyon na hindi naman na ipapakulong. Yun lang po ang masasabihin nyo, maitutulong ng isang senador na sasabihin mong ito na ang susunod na presidente. At ano pa ang nagawa ng presidente, ng vice president? History na naman. History na sa pagiging vice president. History pa sa pagiging ahensya ng DepEd. First time in the history na maging laging top 1 ang ahensya ng DepEd sa buong ahensya ng gobyerno. Tanging DepEd lang. Sinong secretary? Ang Vice President ng Republika ng Pilipinas, si Sara Duterte. Siya palang nakagawa ng history na laging top 1 ang ahensya ng DepEd. Di ba ba? Ikumpara mo kay Rapi Tulfo. Ano ay pagmamalaki sa atin ni Senador Rapi Tulfo? Yung nag-aaway na kinakabit ng iba, na pinapahiya. Yung mga pinapahiya niya na mga lingkod bayan. Minsan nga sinagot siya ng isang pulis colonel yata o general Ang gusto ayusin na agad ni general o ni colonel yung issue nung away nung pulis saka nung asawa. Ang gusto desisyonan niya. Sabi naman nung general, pagkakatanda ko, nasa husgado na po yan. Hindi po namin pwede pakialaman yan dahil sinampa na po sa korte. Ang gusto ni Senador Rapi Tulfo, siya na mismo ang magdesisyon, ora mismo. Ganun po katindi yan. Instant justice. Hindi po kailangan ng Pilipinas ang instant justice na presidente. Nakpo, magugulo ang bansa natin yan pagka ganyan po, presidente. Para kay Kamanong, hilaw pa at bubut na bubut pa po ang Senador Rapi Tulfo. Ikumpara po natin sa ating Vice President Sara Duterte sa eksperyensya, sa diskarte, kung paano mamuno at sa pagmamahal sa bayan at bilang makabayan na wala pa ganun nakikita si Kamanong kay Senador Rapi Tulfo, yung pagiging makabayan na katulad ng mga Duterte. Wala pa. Kaya kayo po mga tambay, ano po sa tingin nyo? Ikumpara po si Senador Rapi Tulfo at sa Vice President ng Pilipinas. I-komento nyo lang po. Malaya po tayong magkomento. Katulad ni Kamanong, may sariling nakikita si Kamanong at komento sa ating lipunan. Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong dito sa vlogger na sinasabi nila di umano na nababayaran at nakikita natin bulag sa katotohanan. Di ba? Muli po, nag-iiwan po si Kamanong na lagi po mahalin natin ating bansa. At kung merong umaapi at nagbabanta, lalo kung mga kapitbahay natin, hindi natin kailangan ng giyera. Kausapin lang po natin. Tok lang po muna. Kausap lang mga katambay. At lagi ko rin sinasabi, tiis tayo mga katambay. Tiis muna tayo. May pag-asa pa tayo makabawi at makabangon muli. Tiis lang po. Paalam. Bye-bye.